Magandang hapon at meron po tayong devotion ngayong hapon, hindi scheduled. Ang dahilan po is, ang dahilan ay because mayroong message na pinapaalala si Lord. Na karamihan ng Kristiyano, alam to, kaya lang, nini-neglect nila yung turo. Lalo na sa panahon ngayon. Alam niyo, mayroong prophecy na binigay ang Lord sa akin, pero hindi ko yung sinasabing prophet ako. Tingnan kong tubig, man. Tubig. Bigyan mo lang para hindi ako. Ayun. Mapansin niyo yung background music. Ito pong background music na to ay pampadagdag ng kalakasan ng utak o brain. Naglalabas po ng frequency na 500 below mga 438 para i-reset yung brain. So, napaka-importante po niyan. Tayo po manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang purpose mo ay para tuwirin ang bawat Kristiyano na ito na ngayon ang panahon ng exposure of evil and punishment of evil. Hindi kami makakasama sa punishment of evil kung kami ay magsisisi ng aming kasalanan at kung kami ay magpapalinis sa iyo. Kasi Lord, minsan inaabuso ng tao ang salitang biyaya o favor. Nakakalimutan namin ang iyong kabanalan. Father God, i-bless mo ang ministry ng Bible study ito. I-bless mo lahat ng mga taong nakakonect dito sa Bible study na to. Ito po ay live para bigyan ka ng kaluwalhatian. Amen. Amen. Merry Christmas and a Happy New Year. Sabi ng iba, sa akin hindi. Happy birthday, Jesus Christ. Happy Resurrection Day. Bakit? Yun lang naman ang dahilan eh. No? Pero hindi yan ang topic natin. Gagamitin yan sa praise and worship sa church. Ang ating pag-aaral ngayon ay makikita sa aklat ng Exodus chapter 23 verse 2. Kikita mo dyan. At ang sabi sa Ingles ay ito. Thou shalt not follow a multitude to do evil, neither shall thou speak in a cause to decline after many to rest judgment. Basahin mo ngayong Tagalog, kapatid, Adel. Huwag kang susunod sa karamihan Dandan. na gumawa ng masama, ni magbibigay patotoo man sa isang usap na ang kiling ay sa karamihan upang sirain ang kahatulan. So mga kapatid, ito po yung verse na inilagay ni Lord. Hindi sa, medyo ilapit mo ng konti para tumaas ka. Para tumangkad ka. Yan. Yang dahilan ay, ito po ay very timely. Maraming tao mahilig makisama. Pero napupunta sa pakisama. Hindi pakisama. Pakinggan nyo yung English. You shall not follow a multitude to do evil. Hindi masama sumama. Halimbawa, sa botohan. Alam mong sa iyong konsyensya, tama yung binoboto mo. Hindi corrupt. Okay yun. Pero kung kasama ka pa dun sa korupsyon, medyo hindi maganda. Kahit panahon pa ng Israel, kung ating papansinin ng Exodus 23 verse 2, ay very relevant. Alam nyo, ilang gabi na akong kinuusap ni Lord, na sabi niya sa akin, dalawa yun eh, may boses din ni, siguro anghel niya, mga mensahero niya, o kaya si Jesus. Sabi niya sa akin, isang sign na papakita ko sa inyo, ito ay non-political to, baka akala nyo pro Duterte, although obvious pro Duterte ako. Pag si Duterte nakalabas na ng ICC, may habag ang Diyos na hindi tayo madadamay sa mga dadating na sakuna at kalamidad. Ibig sabihin, pinatawad tayo ni Lord. Mga kapatid, I'm not preaching Duterte or against Marcos. I'm preaching about repentance. Pag ang mga tao kumakampi sa mali,
Ano ba issue ng bansa natin ngayon? Drug addiction, corruption, tsaka yung terrorist group, yung NPA. Walang paniwala sa Diyos yan. Alam nyo ba na isa sa mga pera na pinanggagalingan ng mga terrorist groups ay dumadaan sa Netherlands in the form of donation? Hindi ko alam kung alam ni Harry Roque yan o alam ng mga ibang abogado, kaya lang hindi makapagsalita kasi doon combination ng mga komunista at saka mga hindi komunista. Pero I tell you, mas marami ang Kristiyano doon kasi pinuno ng Pilipino yung buong Netherlands. Pag umalis ang Pilipino sa Netherlands, babagsak ang economy nila. Yun ang talagang totoo. Ewan ko bakit natin di nila. Sabihin natin, ililitis natin si Duterte sa abroad. Bakit doon? Hindi ba insulto sa mga judges yun? Insulto sa jury natin. Kasi hindi bias yung judge natin. Kaya ang sabi rito, huwag kang susunod sa karamihan na gumagawa ng masama ni magbibigay patutuman sa isang usap. Nakiling ay sa karamihan upang sirain ang kahatulan o yung tinatawag natin hustisya. Alam niyo mga kapatid, pinakita ni Lord kung sino talaga ang kakampi ng bansa. Naniniwala na ako doon sa principle ng reptilian talaga eh. Meron talagang mga reptilian mga kapatid. Huwag tating gayahin yung ahas, reptilian yon. Tinukso nila si Adan at Eva. Hindi ba pagka magiging Diyos ka, malalaman mo mabutit masama? Nakita mo kung paano manukso ang demonyo. Pasasakayin ka niya. Ang pera ho hindi masama. Pero yung pag-ibig sa pera, wala ka ng contentment, ay ginawa mo ng hanap buhay, ay hindi na tama yan. Hindi mo naman pinagpagura yan. Pinagpagura ng mga people's perspiration, pawis, dugo at pawis ng manggagawa. Kaya sabi rito, warning po, kung hindi magbabago ang mga ugali ng ating public officials, ang mga Pilipino ay magpapadala sa drug addiction, corruption, no? At saka terrorism. Maniwala kayo kung di tayo magsisisi ang bansa natin, galit ang Diyos niyan. Inutos niya to eh. Thou shalt not follow a multitude to do evil. Oo, lahat tayo makasalanan. Pero nakakalimutan ba natin na ang Diyos ay banal? Nagets niyo? Hindi puro di ba, Del? Hindi puro yung kabig. Puro blessing. Pero iniisintabi ang Diyos. Kaya ka nag-church kasi may blessing. May financial reward. Yan ang problema. Masakit man sabihin kasi nakasusulat dito. Kaya nga, minsan, kung paano na-demanda sa kulungan ang ating Panginoon Hesukristo, yan ang nangyari sa mga leader natin na pinadala sa ibang bansa para ipapatay yung iba, para makulong. So, makikita nyo parang blackmail. Ginawa yan kay Jesus. Si Jesus nga pumunta sa Israel, hindi siya pinakinggan Pakinggan nyo to. Sa John chapter 4 verse 44. For Jesus himself testified that a prophet has no honor in his own country. O, tingnan nyo si Bonifacio at saka si Aguinaldo. Sino nagpapatay kay Bonifacio? Diba, hindi naman mayaman si Bonifacio. Ordinaryong tao lang yan. Pinapatay ni Aguinaldo, mga traidor. Pero hindi naman lahat, Kabitenyo pa. Oh, hindi ba totoo? Oh. Nagkaroon ng botohan sa Malolos Constitution sa Bulacan. Ang totoo niya, nanalo si Bonifacio. Pero pinulitika nila, dinaya nila. Ang dami umattend na Kabitenyo, pinanalo nila si Aguinaldo. Pero, nung nagkaroon ng gera, nagtago si Aguinaldo sa Hong Kong. Si Bonifacio nakipaglaban,
nandito. Alam niyo ba kung saan namatay si Bonifacio? Namatay sa Mount Buntis, Caloocan. Yan ang tinatawag nating Tala, Caloocan. Mount Buntis. Nung gustong bawiin Aguinaldo, huwag niyo papatay. Kala ko, kinakalaban ako. Huli na, nung inutos niyang, stop. Patay na si Bonifacio. Yun ang tunay na kwento niyan, mga kapatid. Alam niya ng mga magagaling sa history. Kaya dito, si Jesus Christ, ganito sabi. Basahin mo nga yung taga, Sapagkat si Jesus din ang nagpatotoo na ang isang propeta ay walang kapurihan sa kanyang sariling lupain. Mismo si Jesus, propeta din. Hindi lang siya Diyos. Hindi lang siya tagapagligtas. Nagpo-prophesy, pero pinaniwalaan ba siya ng sarili ng lahi? Hindi po. Kayong mga Kristiyano, baka kayo nadi-discourage dahil hindi kayo pinaniniwalaan ng mga kamag-anak nyo na naging Christian kayo. Go on! Tuloy mo lang yung mabuting gawa. Mabuting gawa ng Diyos, yung mabuting balita. Huwag kayo maging kandilang upos na. Palingasin nyo yung apoy ng puso nyo ng Holy Spirit. Amen ba? Amen. Kaya tingnan nyo, sabi, for Jesus Himself, siya mismo, naranasan niya. Tingnan mo, ilan ang mga magagaling na presidente sa Pilipinas? Palpak. Isa lang ang medyo naging successful, hindi ako pro Duterte, pero totoo. The record speaks for itself. Mahirap. Alam nyo, kahit sinong abogado tanungin nyo, kahit sino, marami akong kilala abogado sa Manila, meron din akong kakilala sa Quezon, meron akong kakilala sa Makati, De Campanilla pa. Alam mo, sabi niya sa akin, alam mo, Big, tama ka. Alam mo, sabi ko, pinakamahirap na talakaying kaso sa batas. Alam niyo kung ano? Pagsisinungaling. Pagka nagsinungaling ka para sirain ang tamang hustisya, kaya nga hustisya mangyayari sa'yo dyan, sa English, justice ka. Kaya mahirap yung naninindigan ka, hindi ka pumalag para madala sa ICC. Talagang hindi guilty si Duterte. Mga kapatid, sigurado yan. Ba't mo padadala sa sa ibang bansa kung alam mong kung talagang guilty siya, dito pa lang pwede na litisin. Yung pala, may mga tao mahilig magdemanda, yung pala sila mismo may kaso, kaya pala sila galit. I'm not against any official. Kayo na bahalang mag-judge. Pero you are not the judge. We have the Supreme Court. Kaya nga sabi rito, Jesus Himself testified. Hindi ba para sa husgado yan? Nagpatotoo. Sapagkat si Jesus din ay nagpatotoo. Ang isang propeta ay walang kapurihan sa kanyang sariling lupain. Hindi ba yan ang nangyari ngayon sa Kung sino yung magnanakaw, yun ang pinipili ng tao, nanalo pa. Magnanakaw, sino gusto niyong pakawalan ko? Sabi ni Pilato. Si Jesus, yung tinatawag niyong Mesyas, o si Barabas? Barabas, di ba? Ano ba si Barabas? Magnanakaw. Mga kapatid, tingnan mo ang tao. Pag magnanakaw, binoboto. Kasi napapakinabangan. Ang mata natatakpan nito. Pag-ibig. Ito, tingnan nyo ako sa screen. Di ba? Huwag kayong pupunta sa bagay na alanganin. Yan ang katuruan ng Biblia. Sapagkat si Jesus din ay nagpatotoo na ang isang propeta ay walang kapurihan sa kanyang sariling lupain. Tingnan nyo? Tapos sabi rito sa John chapter 5, verse 39, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Isahin mo nga. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan.
sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Ay, bakit kailangan mo magsaliksik ng salita ng Diyos? Isa lang po ang dahilan namin dito, para magkaroon tayo ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Amen. Magsaliksik, hindi sinabing oo ka lang oo. Tingnan mo sa Bible kung anong sinasabi niya. Pag-isipan niyo maigi yung sinabi ko. Sabi niya, search the scriptures. Bakit? For in them you think, ibig sabihin, persuaded, you have eternal life. For they which testify of me. Pinatotohanan ng Biblia yung patungkol doon sa totoong Heso-Kristo. Yung Heso-Kristong nabuhay muli. Hindi yung Heso-Kristong matagal na namatay, hindi na nabuhay. Hindi po yun tayo. Kaya nga ang pangalan ng church natin, Risen Christ Jesus Bible Church, Caloocan City. Mga kapatid, intindihin niyo po maigi yung sinasabi ko. Paano maglilingas yung banal na espiritu sa buhay mo? Paano mo mawawala yung pagka-boring ng Christian life mo? Eh kung hindi ka nagsasaliksik sa salita ng Diyos. Kaya nga ho tayo may Bible study. Kaya nga ho tayo may praise and worship. Kaya nga tayo nakikibaka sa buhay natin para i-apply yun. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sapagkat dapat iniisip nyo na sa mga yaon. Anong sa mga yaon? Kasulatan. Ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. At ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Eh bakit tatamarin ka magbasa ng Biblia? Pag tinamad ka, ibig sabihin, masipag ka sa demonyo. Sign yun eh, pag wala kang gana sa Biblia, wala kang Holy Spirit, patay ang iyong kaluluwa. Dapat binubuksan mo yung Bible app mo kung ayaw mo yung printed version ng Biblia. Puro kayo TikTok, puro YouTube, puro buti ko nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Ako talaga ho, kaya kailangan ko na ng bagong laptop. Kasi talagang nag-aaral ako ng Biblia, sasaliksik po ako. Hindi yung basta nakakita ka lang ng libro, kukunin mo na, hindi ganun. Naintindihan niyo ba ako? Ito po yung devotion, hindi ako nagagalit. Ang nagagalit po yung demonyo kasi sinasabi ko yung totoo. Huwag tayo makikisama sa marami para sa masama. Pakisamahan natin yung tama. Eh tingnan nyo, yung rally. Hindi lahat ng rally sinasalihan ko eh. Kasi may rally na panig sa mga terorista. Kunyari, makabayan. Karamihan pa ng flag nila pula. Alam nyo na yun. Di ba? Bakit? Ano bang ideology ng komunista? Di ba walang Diyos? Ba't mo paniniwalaan yun? Bakit ka pa nakikipaglaban sa corruption kung wala kang Diyos? Eh, useless. Kaya nagkakaroon tayo ng mga bagyo, baha. Bakit? May mali yung puso eh. Pag ang puso walang Kristo, fake na Kristo ang alam mo, palpak eh. Yan po ang nakikita natin ngayon mga kapatid. Kaya search the scripture. So nakita nyo, no? Yung kanina, huwag tayo sumama sa mga gumagawa, sa karamihan na gumagawa ng masama. Sa Exodus 23 verse 2. Sa John chapter 4 verse 44, mismo si Kristo nagsasabi, siya ay hindi welcome sa puso ng tao. Hindi siya namimilit. At ang ministry ng Holy Spirit dyan, hindi pa naka full force. Kasi nga, hindi pa siya naipapako. At ang patotoo niya, hindi gaano pinaniniwalaan. Parang kami. Yung mga tao ayaw sa amin ni Del, nagdi-devotion kami, sa demonyo yun. Kasi hindi sila interesado sa pinag-aaralan natin, salita ng Diyos. Kasi kung ang tao, pag pinag-usapan, birthday ng artista, hoy, pupuntahan yan. Singer, may concert, magpupuntahan yan, baka puno tong bahay na to.
Pero pag-uusapan natin kami lang ni Del, sino pupunta? O Bible study, sino na manunood? Excuse me, babayad lang ako. Sige. So mga kapatid, nagbayad lang ng tubig kasi may nagrasyon ng mineral water, mga kapatid. Tapos sa John chapter 5, sinabi nga niya, verse 39, magsuri. Bakit? Nandun yung totoo patungkol kay Kristo, lahat ng patotoo, testimony. At kung ano nangyayari kay Kristo, ang bawat Kristiyano makakaranas. Halimbawa, pagpapala. Halimbawa, answered prayer. 100% sasagutin yung panalangin mo kasi mapupuno ka ng Holy Spirit. Hindi naman pwede pag napuno ka ng Holy Spirit, ang ipagpe-pray mo, mali. Holy Spirit magtuturo sa iyo kung ano ipipray mo. Wala yan sa galing ng pastor, ng ministro o ng mga member. Galing ng Holy Spirit yan. Oh. Kaya, pag tayo ay nakikibaka sa buhay, asahan natin ang magpapatnubay o magbibigay aliw sa atin ang Holy Spirit. But when sabi niya rito, John chapter 15 verse 26. Actually, yung buong chapter 15 tungkol sa pagiging konektado kay Kristo No? Tingnan nyo, pakinggan yung maigi. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, that is the Spirit of truth, who comes from the Father, He shall testify of me. Tagalog, datapwat. Datapwat. Huwag mabilis. Hindi makukuha ng audience yan. Sige, datapwat. Sige. Datapwat, Parang pagparito nagmamadali. ng mga aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. Oh, marami nagsasabi, oy, nakita namin si Jesus Christ sa sky. Pwede ka dayain ng walang mensahe. Ito, eksakto si Kristo nagsalita. Bakit ka lalabis? Kasasabi lang niya. Pag dumating ang nagpapatnubay, sa ibang translation, mag-aaliw. Aking padadala sa inyo mula sa Ama o aking isusugo mula sa Ama. Yan ang espiritu ng katotohanan na nanggaling sa Ama. Siya rin ang magpapatotoo sa akin. Mga kapatid, napakasimple lang ng ating devotion. Ilang verse to? 1, 2, 3, 4. Ang tanong ko, dahil nabuhay ng muli si Kristo, sa tingin nyo, wala ang Holy Spirit? Nung nakaraan, pinag-usapan natin sa praise and worship na ang Holy Spirit ay nasa katawan mo. Kung nasa sa iyo ang Holy Spirit, pag nagpe-pray ka, automatic naririnig ng Ama. Minsan nga, palpak tayo mag-pray. Kinahabagan lang tayo ng Ama dahil sa kay Jesus Christ. Ang warning lang po, sabi nga ho dito sa Exodus 23:2, huwag tayo sumama sa nakararami para gumawa ng kasalanan. Alam nyo, lahat ng solusyon sa corruption, drug addiction, ano pa bang problema meron tayo? Drug addiction, pati mga kalamidad, alam nyo kano, ituwid natin ng mga puso. Hanggang dito na lang po tayo. God bless. I hope na bless kayo. Bye-bye!